Hey mga bro, kamusta? Tara, samahan niyo ako sa isang kwentuhan tungkol sa mga balitang talagang magpapalakas sa ating kakayahan sa depensa. Picturein niyo to, si House Speaker Martin Romualdez at ang squad ng mga lawmakers ng Pilipinas ay nakipag-meet kay US Senator William Francis Haggerty para pag-usapan ang isang groundbreaking bill. Hindi ito kahit anong bill, ito ay ang Philippine Enhanced Resilience Act of 2024, na co-sponsored pa ng walang iba kundi si US Senator Tim Kaine. At ano ang usapan? Isang kamanghamanghang $2.5 billion na halaga ng US Foreign Military Financing Grant sa susunod na 5 taon. Grabe, di ba? Isang tunay na game changer. Ngayon, balikan natin. Kung mabibigyan ng go signal ang bill na to, parang pagbukas ng isang kahon ng mga US-made weapon systems para sa Pilipinas. Kasama na dito ang pinakamataas na uri ng mga fighter jets, mga cutting-edge na weapons para sa karagatan, mga artillery na punong-puno ng lakas, at mga rocket systems na magpapaduda sa kahit na sinong kalaban. Dala ng US financing grants, magkakaroon na tayo ng lakas para protektahan ang ating soberanya at depensahan ang ating mga interes ng walang kahit anong hadlang. Pero di dyan nagtatapos, mga bro. Ang approval na to ay hindi lang tungkol sa pagpapalakas ng arsenal, ito ay tungkol sa pagsisimula ng mas mabilis na modernisasyon ng ating depensa. Sa karagdagang $28.5 billion bawat taon mula 2025 hanggang 2029 na ihuhulog sa budget, galing sa ating mga kaibigan sa ibayo ng Pacific, maaari nating papasan ang Horizon 3 phase ng RAFPMP. Parang pagpindot sa afterburner sa ating daan patungo sa mas matibay at mas handang Armed Forces of the Philippines.